Luluto ako ng popcorn guys para sa baon ni Kuya. So ito yung popcorn, ima-microwave ko lang siya ng 2 minutes. Lagay lang siya ganyan and then 2 minutes. Ito na yung popcorn guys. Tadang! Corn. Okay, so pag bubuksan siya, kasi sobrang init niya. Kasi mainit. Sobra. Yan. Ano yung pa? Morning guys! 7:53 pa. So, hindi pa kami umalis ni Kuya. Ayan, kumakain siya ng popcorn. And then si Pio. And then si Edrisha. Wala kaming TV. Hindi ko sila pinapanood ng TV na sa morning. Para ano, hindi maganda. Hindi maganda na mag-TV sa morning. Mamaya na sila mag-TV pag ano, hapon. Ang sarap, may maraming anak. Masarap maraming anak. Pero nahihirapan kami ni Daddy hatiin yung atensyon namin sa kanilang tatlo. Kasi especially si Kuya na hindi na namin masyadong nabibigyan ng atensyon. Tapos ito si Elisha na sundan din namin kaagad. And then ito si Pio. Kailangan pa niya ako. Kasi syempre hindi pa siya marunong lahat. And malambot pa yung mga buto niya. So, ano naman, huwag mo siya upuan. Si Elisha naging independent na lang yung ugali niya eh. Kasi, naaawa ako nito kasi minsan pag hindi ko kaya, kapag nagdedede si Pio sa akin, si Elisha natutulog na lang siya ng kanya. Tapos, hindi naman siya umiiyak, pero naaawa lang ako sa kanya kasi habang nagpapadede ako ni Pio, nakatingin siya sa akin. Minsan nakakatulog na lang siya ng kanya lang din na napakabait na bata. Pero pag kunyaring si Pio ay tulog, tapos wala naman akong ginagawa, siya naman yung nilalambing ko. Siya yung hinahag ko, sila ni Kuya. Kaya mas gusto namin na dinadala namin sila sa park para meron silang time na maglaro doon kasama kami. Lalo na ngayon na pa-summer na, maganda na ang weather. Kahapon, whole day kami nasa labas. Kaya, mas gusto namin ni Daddy na i-spend yung time sa kanila. Kasi guys, napaka-bilis na ng oras ngayon. Parang kailan lang, kakasimula lang natin ng April. Ngayon, wala na. Magme-May na naman tayo next week. Kaya, sulitin talaga ang mga oras sa mga bata, sa family, mostly sa family talaga kasi gusto natin na lumaking maayos yung mga anak na. So ayun nga, kagabi naging emotional na lang kami ni Daddy kasi si Kuya lumalaki na, tapos si Elisha, ito hindi namin namamalayan, malaki na din siya. Parang kailan lang, baby pa namin to, yan. And then, ito si Pio, malaki na din. Nararamdaman na namin yung paglaki niya kasi gustong-gusto niya sumasali, maglaro yung mga kapatid niya. Alam mo yung nakikita niya si Ethan at saka si Elisha. Siya, tumatawa siya, ngumingiti siya sa kanila kasi gusto niya sumali. Tapos, pag hindi namin siya ipapatayo, umiiyak siya. Gusto na niya sumali. Nagmamadali din lumaki to. Ayan kayang-kaya na nga niya ibangon yung lieg niya eh. Pero, hindi ko pa inaano kasi, baka mayayay naman yung niya, leg niya. So, yun guys. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng oras, kaya kailangan talaga sulitin yung, alam mo yun, yung araw para sa mga bata. Lalo na itong bebe ko. Napakabait nito guys. Mabait talaga si Elisha. Hindi ako pinapahirapan talaga niyan. Kaya mahirap mag-alaga sa kanila. Kasi nga,
kailangan nila yung attention ko, kailangan nila yung attention namin ni Daddy. Pero pag sabay-sabay talaga silang umiiyak, guys, sabay-sabay silang may kailangan sa amin, mahirap, pero masaya. At the same time, masaya kami ni Daddy. Ayan, umiiyak na siya. Ayan, nakikita niya kuya niya naglalaro. Matutuwa yan siya. Tinan mo. Ay, tinan mo siya. Gusto makipaglaro. 3 buwan ka pa lang. Ay, pag nakikita niya yung mga kapatid niya naglalaro, ganyan yan. Tignan mo. Gusto na sumali. Guys, tignan mo, nagkakatato ito. Pagkahit ko. Ayan na si Pio. Gusto sumali sa kuya. Tsaka Elisa. Ayaw nga umupo neto, guys, eh. Ayaw niyang umupo. Gusto niya nakatayo. Ayan. Gusto niya tayo. Gaya. Tingnan mo. Mami, gaya tayo. Mabilis tumakalakad si Pio. Kasi talagang gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya makipaglaro sa mga kapatid niya. Mami, ako nagawa pa. Guys, ihahatid ko na si Kuya. And medyo makulimlim kami at umaambon na. May mga estudyante na doon, but too early pa kasi, 8:20 pa. Ayoko muna siyang bumaba. And then, nandyan sila Elisha. Naglalaro. Kasi si Daddy ngayon, pang umaga naman yung work niya. 2 weeks naman yun na pang umaga. So, kaya, ganon, binibitbit ko sila lagi kapag hinahatid sundo ko sila. Ay, si Kuya lang pala, hinahatid sundo ko si Kuya. Ingat ka, ha? Mag-iingat lagi. Bye. I love you. Love you. Sundo kita mamaya. Mag-good boy, ha? Bye. Bye-bye. Anak ni Mommy. Si ate nandoon. Naligo na. Pinaliguan ko na silang dalawa. Ano, Pogi? Sino si Pogi? Mga nanay dyan na stay at home, kinakaya nyo pa din ba? Kinakaya nyo pa din ba yung sitwasyon sa bahay? Hindi pa ba kayo na-drain? Like, yung, alam mo yon, gusto mo din na meron kang time para sa sarili mo, pero hindi muna kasi meron pang mas importante na kailangan yung mga anak natin. Alam nyo guys, nakaka-drain din talaga kapag yung mga bata ay sabay-sabayan silang mag-iyakan. Ang inaano ko lang is wag na wag lang sila magkasakit ng sabay-sabay kasi ayoko talaga. Yun ang pinakamahirap kasi nga magpupuyatan, tapos syempre mag-aalala ka na nagkakasakit yung mga bata. Kaya okay lang, ganun talaga, lumalaban pa din kahit na mahirap. And kinakaya na lang, kinakaya namin ni Daddy. Kasi sinusubukan namin talaga, tinatry namin ni Daddy na
walang anak namin na makakaramdam na unfair, na hindi sila mahal namin. Gusto namin na pantay pa din sila, pantay sila kahit na panganay sila, bunso sila, or gitna sila. Kasi ayaw namin na nakakaramdam sila na hindi namin sila mahal. Kundi sasabihin nila na, oh, si ganito lang yung mahal mo, si Alicia lang yung mahal mo. Ayoko, hindi namin gusto ni Daddy yon. Gusto namin na maramdaman nila lahat yung pagmamahal namin sa kanila. Kasi hindi pa nila talaga maintindihan yung sitwasyon kasi baby pa sila. But darating din tayo doon na magque-question sila sa mga bagay-bagay. Kasi si Kuya ngayon is marami na siyang tanong sa mga bagay-bagay sa mundo. Like, ito yung napansin lang namin na pagbabago ni Daddy nung naging 7 years old na siya. Mag-8 na siya this year. Marami na siyang mga tanong na kapag nag-uusap kami ni Daddy ay parang naku-curious na siya. Hindi na siya yung parang baby na isip. Kaya sabi ko kay Daddy, lumalaki na talaga siya and hindi na kailangan na mag-uusap ng kahit ano-ano kapag nandyan siya. Kasi kapag nakakarinig siya, parang nagwa-wonder na yung utak niya. So mga ganun. Alam nyo guys, hindi talaga din naiiwasan yung parang nagigilty ako bilang isang nanay. At napapaisip ako minsan kung may pagkukulang ba ako, sa kanila. Kasi minsan yung sarili ko, may pagkamainitin ang ulo ko ngayon. Siguro nga na i-stress ako or na-drain ako kapag, alam mo, basta yung sitwasyon dito sa bahay. Kaya, minsan nasisigawan ko yung panganay ko. Kaya ngayon, sinusubukan ko talaga and I'm praying na gabayan ako lagi ni Lord. Kasi, alam nyo guys, ang hirap. Napakahirap. Kasi alam ko, gusto pa din ng panganay namin, ng atensyon ko talaga. As in, namimiss niya ako. Kasi dati, matagal kasi namin siya nasundan. Kaya parang, inahanap pa din niya ako. Kasi nga, until, ilang taon ba si Ethan na hanggang nasundan? Parang 6 years old siya. Tsaka siya namin nasundan. Kaya, mahirap para sa akin kasi napapatingin na lang ako sa kanya na ang laki na ng anak ko. Ang bilis niya lumaki. Like, biglaan na lang siya tumangkad talaga. Tapos, parang kinukurot yung puso ko kapag nasisigawan ko siya. Kasi nga, hanggat maaari sana ay iniiwasan ko siyang sigawan sa mga simpleng bagay. Kaya ngayon, sinusubukan ko talaga. Kaya, kinikwento ko kay Daddy. Kaya si Daddy nagigilty din kasi minsan nga napapasigaw din siya kay Ethan. Yeah, ganun talaga. Tao lang din tayo na nagkakamali. Kaya ngayon, tinatry ko talaga yung best ko na hindi ako magagalit, hindi ako maninigaw sa kanya or kahit sino sa kanila kasi mahirap na gusto ko lang iparamdam yung pagmamahal at sa kanila, aalaga. Pero minsan, pag nagkakamali sila, doon kinokorek namin. Kasi nga, nasa tamang isip na si Ethan ngayon eh. Kaya, nadadala na siya sa mga masinsinang usapan. Kaya, minsan, kapag nagkakamali siya, kinakausap namin siya ni Daddy. Well, anyways guys, nandito na nga kami sa school ngayon ni Ethan. Kasi pasundo na kami sa kanya. And eto, medyo makulimlim. Ay umulan yata kasi basa yung kalsada. Hindi namin napansin while nandun kami sa apartment. Tingnan nyo, ang pangit ng gupit ko. Napaiksi ko yata masyado yung bangs ko. Kasi wala lang akong magawa kanina. Nagupit ako ng buhok, ng bangs ko. Ginupitan ko kaunti. Lagot ako kay Daddy. Ayaw kasi ni Daddy na ginugupitan yung buhok ko. Kasi pangit daw ako tignan kapag maiksi yung buhok ko. Uwi na kami guys. Kakarating lang namin dito sa bahay. And then si Pogi. Ayan si Pogi. Yan. Naiirita tuloy ako ng bangs ko. Well, anyways. Wala tayong magagawa. Nagupit na. So, dadagdagan na naman yung subscribers ko. Maraming salamat sa mga bago kong subscribers at sa mga nanonood ng aming vlog. Maraming salamat and ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat and sa mga nanonood sa aking vlog na hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe my channel and just comment down below kung ano yung mga gusto nyo i-comment. So, yeah. Hanggang dito na lang. See you to my next vlog. Bye!